Samantala sa unang bahagi ng kanyang pagtatalumpati, nanawagan si Marcos ng pagkakaisa sa mga Pilipino at isantabi raw ang political differences dahil tapos na ang 2025 election. Sa lahat daw ng nandirito ngayon, isantabi muna ang ating mga pagkakaiba at magkasundo sa tatlong bagay na nagiging bigkis ng ating pagsasama-sama. Una, ang ating pagiging Filipino, pagmamahal sa ating bansa at ang ating sinumpang tungkulin sa mga mamamayang Pilipino. Inamin ng Pangulo na hindi raw nasyahan ang publiko sa kanyang administrasyon at ito raw ay nakita sa nakalipas eleksyon, kaya't sinabi nito na dapat mas paghusayin pa ng gobyerno at kumilos ng mabilis. Dagdag pa ng Pangulo, if we're only talking about data, the economy is doing well, business confidence is up, inflation is down, and jobs have increased. But ang lahat ng mga ito ay window dressing lamang. Walang saysay kung ang ating mga kababayan ay nagdurusa pa rin at nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nangako ang Pangulo sa kanyang huling natitirang 3 taon ng termino. Ibibigay ng gobyerno ang kanilang pangako. Nag-issue ang Pangulo ng direktiba sa ilang ahensya ng gobyerno. Dapat daw alisin na ng LTO ang kanilang backlog sa license plates at ma-release ang registration sa loob ng 3 araw. Ang DPWH at Department of Transportation dapat daw masusing i-monitor ang lahat ng road projects para masiguro na ang tama, matibay at makumpleto matapos sa oras ang mga proyekto. Samantala, hinikayat din ng Pangulo ang mga magulang na gawin o gamiting advantage ang free college at test the education program para sa kanilang mga anak. Samantala, sa harap naman ng mga babala ng Pangulo at mga paalala, binigyang diin rin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address ang kanyang mga napagtagumpayan. Naging tagumpay daw ang kanyang gobyerno dahil may 20 pesos per kilo na bigas na ngayon at hindi naman nabawasan ang farm gate price ng palay. Binanggit din ng Pangulo na ang mga naaresto kaugnay sa kaso ng droga sa loob ng kanyang 3 taon ay kapareho na ng kabuang bilang ng naaresto sa droga ng nakalipas na administrasyon at walang halos napatay sa lahat ng mga naaresto. Mas maraming nahuli sa panahon ni Marcos sa loob ng 3 taon kumpara sa mga nahuli sa panahon ni Duterte. Binanggit din ng Pangulo ng 3 Dalian train carriages ay operational na matapos ang 10 taong pagkakatenga. Mas marami na raw susunod pang mga train ang magagamit ngayon sa Metro Manila. Nag-anunsyo din ng Pangulo ng mas panilawak na fare discount sa mga estudyante at mga senior citizen at mga PWD. Kasama ng tinawag niyang 1+3 family pass sa lahat ng mga rail lines. Simula 2022, 2.5 milyong households na ang may access electricity at 200 power plants sa ang under development. Naglalain daw ikonekta ng gobyernong mas maraming tahanan sa mga lalawigan kasama na sa Quezon, Camarines Norte, Palawan, Masbate, Samar, Negros Occidental at Zamboanga del Sur. Samantala, hinikayat din ng Pangulo ang mga foreign investors na maglagak ng negosyo sa Philippine market. Handa raw ang mga Pilipino at adaptable ang Filipino workforce. Binigyang din ng Pangulo ng inflation figures at ang steady effort para mabawasan ang unemployment na ngayon ay mababa na sa 4%. Nagpasalamat din ng Pangulo sa mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat na ipinakikita ang spirit of Filipinos sa ibang bansa. Dito raw nakikita ang skill, kindness at pusong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala sa kanya ring State of the Nation address kahapon, pinuri ng Pangulo ang mga atleta na nagdala ng karangalan sa bansa. Sa pagbanggit sa mga atleta na nagdala ng karangalan sa bansa, dito binanggit din ng Pangulo si PNP Chief General Nicolas Torre na aniya ang panibagong kampiyon ng boxing na nanalo daw sa isang charity boxing bout laban kay acting Davao City Mayor Sebastian Duterte
dahil natakot si Duterte na sumipot sa kanyang paghahamo na suntukan ng boxing kay PNP Chief General Torre. Sabi ng Pangulo, ilan sa mga kabataan natin ang naging skilled and confident at sumunod sa mga kampyong Pilipino na world class gaya ni dating Senador Manny Pacquiao, Heidelin Diaz, Carlos Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena at Alex Ayala. At isama raw ang PNP Chief na si Nick Torre, sabi pa ng Pangulo. Nang binanggit ng Pangulo ang pangalan nitong si General Torre na isang biro lamang, inalakpakan at nagtawanan ang audience. Tumayo naman mula sa crowd si Torre at inacknowledge ang biro ng Pangulo. Samantala, ilan din sa mga pangunahing issue ang tila hindi nabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Nabanggit ng pansamantalang cockfighting pero walang binanggit na mensahe sa online gambling, partikular ang mabilis na pagkalat nito at ang mga panawagan sa total ban ng gambling sa ating bansa. Hindi rin nabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address ang mainit na usapin ng West Philippine Sea o ang territorial dispute sa China. Di kagaya nung nakalipas na SONA, sa halip binanggit na lamang ng Pangulo sa kanyang SONA na ang Pilipinas ay ipupursigi ang independent foreign policy at mananatiling friend to all and an enemy to none. Wala ring binanggit ang Pangulo sa International Criminal Court kung babalik ba o hindi na bilang miyembro ang Pilipinas. Hindi rin niya binanggit ang status ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na kasalukuyang detenido sa facilities ng ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa kanyang di umano ay kaso of crimes against humanity. Hindi rin nagsalita ang Pangulo tungkol sa impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Duterte. Hindi rin inacknowledge ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagsasalita, gaya ng hindi rin niya pag-acknowledge ito noong nakaraang taon dahil hindi naman dumadalo si Sara Duterte sa State of the Nation address. Wala ring binanggit ang Pangulo kaugnay sa kanyang pakikipagpulong kay US President Donald Trump kung saan napag-usapan ng bagong American tariffs on Philippine goods at taripa ng Pilipinas sa American goods. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang